Kung pouty at plump lips ang usapan, syempre ang Hollywood celebrity na si Kylie Jenner ang laging example dyan. Yan ang lip goals ng ilan. Kylie Jenner's Lips Challenge tayo ngayon. Kaya naman, may isang trend na sumulpot para ma-achieve yan. Ang hashtag Kylie Jenner Challenge, success kaya? Abangan mamaya! Wala raw inuurungang challenge ang content creator na si AC Hombre. Pinaghiwalay mo kami. Lahat daw ng nauusong challenge online, laging achieved. Hindi ko alam kung ilang minutes siya dapat mag-stay sa lips. Hanggang sa napadpad siya sa isang pambihirang challenge, ang Kylie Jenner Challenge. O yung papakapalin katulad ng labi ng American socialite and businesswoman na si Kylie Jenner. Para kasi sa iba, kapag mas pouty at plump ang lips na gaya ng kay Kylie, mas magandang tingnan. Ginawa ko po siya kasi nakita ko siyang nagte-trend before. Ginawa ko lang siya out of my curiosity. Ang challenge na ito ginawa ni AC, not just once, but twice. Unang ginamit ni AC sa kanyang challenge ang isang suction tube equipment na nabili niya online. Hindi ko alam kung ilang minutes siya dapat mag-stay sa lips para ma-achieve natin yung lips ni Kylie Jenner. Pero sige. Pagkatapos ilagay ang labi sa tube, hinayaan lang ni AC na masipsip ito. Second attempt ko naman po, ayun na po yung may mga nagko-comment po sa akin na itry ko daw yung product. Ang hugis isda na plumper, epektibo kaya? Abangan mamaya. Ayon kay Doc Ruthlyn Pecolera Salvosa, isang cosmetic surgeon, may pros and cons ang plumping ng ating mga labi. It's purely aesthetics. Your lips is plump, it will create a beautiful, younger look. The lips is redder, it's more hydrated. Downside naman if it's done too much. For us Asians kasi, because syempre gusto natin yung bagay lang sa ethnicity natin or sa race natin. Samantala, kamusta naman kaya ang resulta ng back-to-back lip challenge ni AC? Sa suction tube ang naging resulta. Hala, epic fail! Imbis na mag-plump ang kanyang mga labi, namaga at nangitim. Hindi ko alam na ganun na pala kalala kasi sa sobrang pagkalobo ng lips ko nun, hindi ko na nakita yung gilid ng lips ko na magang-magana. Eh dito naman kaya sa lip plumper na hugis isda. For the second time around, mission failed pa rin si AC. Imbis na soft and kissable lips, parang nabugbog ang kanyang labi. Diyos, nagkulay ulit. Mangitim ulit siya, B. 1 week akong maga yung lips. Hindi ako makalabas ng bahay. So, lesson learned, hindi ko na talaga siya uulitin. Nako, anong nangyari? It uses a suction or vacuum. Doon sa negative pressure na yon, nagkakaroon ng vasodilation. Ibig sabihin, lumalaki lumalaki yung blood vessels ng blood natin. So, nagkakaroon ng blood flow over that area. So, it creates the plumping effect. So, if you will use the vacuum or the suctioning or the pressure sa lips for a certain period of time, kunwari, matagal, like more than an hour. So, it's not that safe anymore. Ayon kay Doc, kapag tumagal pa ang paggamit sa suction tube, pwedeng mamatay ng tuluyan ang labi ni AC. If prolonged use of these devices, plumbing devices, vacuum devices, it may lead to hematoma. As you can see sa video, nangitim na yung labi niya. Namumuo yung dugo kasi nga masyado siyang congested. Kunwari, sobrang tagal talaga, baka mamatay yung lips or yung part na yun. Samantala, ipinasuri din namin kay Doc Ruth ang malaisdang lip plumper na ginamit ni AC. As you can see, medyo matigas siya, no? Silicone, but it is matigas. So, I'm a little concerned with the material because it will really cause irritation. Mapapansin mo, it's also bilog, it's circular, so hindi siya tugma sa natural shape ng lips natin because our lips meron siyang mga point and plumpness at certain point. Kaya ang payo ni Doc Ruth, umiwas na sa paggamit ng mga lip enhancer na hindi aprobado ng mga eksperto. At kung ang pangarap talaga ay plump lips,
There are different ways to enhance or plump your lips. So number one, if we want something more temporary lang, oil or lip gloss, there are different kinds of lip gloss, especially with mga mentholated or capsicum, yung medyo may irritant ng konti. Capsicum is yung mga pampaanghang. Diba, when we eat maanghang, mas nagpa-plump yung lips. Next is fillers. If you want to plump your lip for a certain period of time, like about a year or so, you can use fillers. But dapat hyaluronic or medical grade fillers. Sa lip filler injection, tuturukan ang iyong labi ng hyaluronic acid na pwedeng tumagal ng 1 taon. Nagkakahalaga ito ng 25,000 pesos per syringe. Kung buo naman ang loob at gustong gawing permanente ang plump lips, may mga cosmetic procedure na pwedeng subukan sa presyong 50 hanggang 70,000 pesos. The last option that we have is the surgical o ooperahan na. So, this is the permanent reshaping of your lips. We can do it local anesthesia, ibig sabihin hindi naman kailangan patulugin. Para lang siyang dental surgery, we're gonna put topical muna and then i-injection na ng pangpa-anesthesia, then we will reshape on your lips. Pero paalala ni Doc, mahalagang magpakonsulta sa lisensyadong esthetician o cosmetic surgeon para masigurong ligtas ang procedure. If you want to reshape on your lips more, go to your trusted doctor, aesthetic doctor or ENT doctor, because they know the anatomy of your lips. If mali yung pagkakalagay ng fillers, it may cause problematic problems or complications in the future. Pero bukod sa aesthetics, ang pinakamahalaga pa rin daw ayon kay Doc, ang siguruhing healthy ang ating mga labi. Always hydrate. Ang lips kasi natin, it's rich in blood vessels. So, di ba minsan pag natamaan or nasuntok or na-aksidente tayo, yung lips mabilis dumugo or mabilis pumutok. So, if you hydrate, magkakaroon siya ng hydration and magiging fuller siya. Also, you use mga skincare for the lips specifically. There are lip mask na tinatawag, lip oil or lip balm. If it's too dry or you feel na dehydrated ka, use these products and apply it on the lips. And then avoid smoking kasi the smoking, it dries and it create pigmentations over your lips, so hindi siya maganda. And then avoid alcohol-based skincare because it will dry your lips. Nawala na yung pamamaga ng lips ko. Pagkatapos ng halos 1 linggo, nawala rin ang pangingitim sa labi ni AC. Sige na nga, lip reveal naman dyan, AC. Lesson learned na raw ang nangyari sa kanya, lalo pat puhunan niya ang kanyang itsura. Siyempre po, as a content creator, puhunan po talaga namin yung itsura namin. Lesson din yun sa akin na kapag may gagawin akong challenge, maglagay ako ng disclaimer. Kasi dahil dun sa ginawa ko, merong mga health professional content creator na kinall out ako. Mga kapuso, wag lang plump and kissable lips ang ating pangarapin. Siguraduhin din nating hydrated ang ating mga labi. Dahil mas magandang tingnan ang labing soft and healthy.